Hayaan ang katarungan na dumaloy tulad ng tubig at ang katuwiran tulad ng laging umaagos na batis. Amos 5 verse 24. Senadora, narinig mo ba ang tinig ng bayan? Pinagtatanggol mo ang trono, pero puno ito ng kasalanan. Ibinoto ng isang lalaking tumakas sa hustisya. Ibinoto ng isa pang nakagapos sa bilangguan. Ito ang iyong pundasya. Korona mo ay nanggaling sa mga kamay na marumi. Sa isang kamay, isang fukative ng ICC. Di matukoy ang kinaroroonan niya sa kabila. Si Jinggoy Estrada, nakasalang sa plunder, nakakulong. Huwag makibahagi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ng kasulatan na nagtuturo, itong bahay na itinayo sa buhangin ay babagsak, babagsak, hindi matatawid ang bagyo. Ang pundasyon ng katotohanan ay nananatili. Ang nakaw na kapangyarihan ay hindi maaring mabuhay. Huwag ipaglaban ang nakaw na trono. Ang Diyos ng hustisya hindi maaring lukohin. Ang konstitusyon ay hindi sandata ng mga mapagkunwari na mismo lumabag sa batas na kanilang ipinaglalaban. Hayaan ang katarungan, hayaan itong dumaloy. Hayaan ang mamamayan, hayaan silang magsalita. Ang bagong mayorya ay hindi sumira ng Senado. Ang inyong bloke ang unang tumalikod, tumakas, umalis. Binabanggit mo ang Section 16, Artikulo Talata, pero pinagsabay mo ang batas at pagbabalewala. Noong Hunyo 1 at 2, walang dumating sa kanilang upuan. Ang Senado ay ginawa ninyong hostage para sa inyong kapangyarihan. Sa Avelino versus Cuenco, 1949 pa ang hatol. 12 boto ay sapat. Ito ang panuntunan ng Korte Suprema. 77 taon ng doktrinang hindi na mababago. Ang EBP mismo ay nagpatunay. Ang Hunyo 3 ay wasto at lehitimo. Itong bahay na itinayo sa buhangin ay babagsak, babagsak, hindi matatawid ang bagyo. Ang pundasyon ng katotohanan ay nananatili. Ang nakaw na kapangyarihan ay hindi maaring mamuhay. Huwag ipaglaban ang katolik trono. Ang Diyos ng hustisya ay hindi maaring lukohin. Ang konstitusyon ay hindi sandata ng mga mapagkunwari na mismo lumabag sa batas na kanilang ipinaglalaban. Hayaan ang katarungan, hayaan itong dumaloy. Hayaan ang mamamayan, hayaan silang magsalita. Ang bagong mayorya ay hindi sumira ng Senado. Ang inyong bloke ang unang tumalikod, tumakas, umalis. Senadora, dinggin mo ang iyong sariling konsyensya. 24 na milyong Pilipino ang walang gamot. Mga magsasaka na nagmamakaawa ng batas. Mga pamilyang durog ng kahirapan at inflasyon. Hindi sila makapaghintay ng isang fugitive na lumabas mula sa pagtatago. Hindi sila makapaghintay ng isang bloke na tumalikod sa kanilang tungkulin. Ang sino mang nakakaalam ng mabuting dapat niyang gawin at hindi ginagawa nito, nagkakasala. Santiago 4 verse 17. Ang sinadyang pagparalisa ng Senado ay kasalanan laban sa bayan.
mayorya ay pinili na wakasan ang kasalanang iyon. Malacanang mismo ay nagsalita ng malinaw. Ang nangyari sa Hunyo 3 ay ayon sa batas at katuwiran. Ang luma mong koalisyon ay nagiba sa bigat ng ICC. Ang fragile na kapangyarihan ay nabagsak ng katotohanan at ng katarungan. Huwag ipaglaban ng mga natrono. Ang Diyos ng hustisya ay di maaaring lokohin. Ang konstitusyon ay hindi sandatan ng mga mapagkunwari na mismo lumabag sa batas na kanilang ipinaglalaban. Hayaan ang katarungan, hayaan itong dumaloy. Hayaan ang mamamayan, hayaan silang magsalita. Ang bagong mayorya ay hindi sumira ng Senado. Ang inyong bloke ang unang tumalikod, tumakas, umalis. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, pinagpala ang lahat ng naghihintay sa Kanya. Hayaan ang Senado ng magtrabaho. Hayaan ang katarungan na dumalo. Hayaan ang mayan na pagsilbihan. Sa Diyos lamang ang panawalatian.